Haya natin sa Aklat ng Awit, kabanata po ay 62 at talata 1 hanggang 2. Pakinggan po natin ito. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ito ang salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Kamusta na po kayo? Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. At pwede na po silang maupo. Muli po isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Tunay na ang Diyos, mga kapatid, ay mabuti. Ang sabi po sa ating binasa ngayon, sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, na ipinapahayag na may sulat ng awit na ito, mayroong Diyos siyang kinikilala. May Diyos po siyang kinikilala at tanging sa Diyos lamang nito siya po ay umaasa. At ang kanyang sinabi, ang kaligtasan ay nagbubuhat sa kanya. Sa Diyos na kung saan ang taong ito'y umaasa, ang sabi niya, ang kaligtasan ay nagbubuhat lamang sa Diyos. Amen. Wala pong pinagbubuhatan, walang ibang pinagbubuhatan. Ang sabi niya, pagdating sa kaligtasan ng kanyang buhay, pagdating sa kaligtasan, ang sabi niya, wala pong ibang pinagbubuhatan ng kaligtasan, mga kapatid, o tiyak na kung saan makakamta niya ang kaligtasan, ang sabi po diyan ay, kundi sa pamamagitan ng kanyang Diyos lamang, na kanyang inaasahan. Amen. Taas po ang kamay po ng mga umaasa sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi nga, kapag sa Diyos natin hinanap ang kaligayahan, pangarap natin ay ating makakamtan. Amen. Kapag siya po yung atin po na kung saan kasama sa mga pangarap meron tayo sa ating buhay, tiyak yung mga pangarap na yan ay ibibigay sa atin ng Diyos ang tunay na katuparan. Minsan, may mga panalangin, minsan, kagaya po, minsan mga nakakasama ko sa ibang probinsya, kapag umaalis ako, pinapanalangin si Brother Edgar, na sabi, makarating si Brother Edgar, ma-assign sa ibang bansa, madalas kinokontra ko po yon. Lihim kong kinokontra po yon at lagi ko lang sinasabi, Lord, masaya na ako dito. Totoo po yan. Nasabi ko, Lord, masaya na ako dito na lang sa Pilipinas, Lord. Pero kalooban siguro talaga ng Lord na makarating dito at makasama po talaga kayo. Amen. Kaya may nananalangin, Lord, i-assign mo pa si Brother Edgar sa ibang bansa. Sabi ko, Lord, sapat na yung Hong Kong. Masaya na po ako na dinala mo ako sa lugar pong ito. Amen. Pero ang lahat po ay, alam po natin, ang Diyos ang may akda ng lahat. Amen. At kapag saan tayo manais ng Diyos na dalhin, hindi niya tayo ipapahamak. Ang sabi niya sa kanyang lingkod na si Joshua, ang sabi niya, saan ka man pumaroon, ako ay sa iyo. Amen.
Bawat lupain na iyong maapakan, maabot ng iyong mga paa, ibibigay ko sa iyo. Amen. Ganon din ang sabi ng Diyos kay Abraham, na ang sabi ng Diyos kay Abraham, igala mo ang iyong paningin. Lahat ng marating ng iyong paningin, ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng marating mong paningin, ng iyong paningin, lahat iyan may pagpapalang nakalaan sa iyo. Dinala tayo ng Diyos sa lugar po na ito. Dinala kayo dito sa Hong Kong. Dinala kayo sa gawain ng ating dakilang Al-Shaddai. Dahil mga kapatid, may magandang plano ang Diyos, kaya kayo dinala po dito. May magandang plano. Ang sabi nga, hindi magkukulang lang tayo ng mabuting bagay na ating pangangailangan kung tayo nagkukulang lumapit sa Diyos. Amen. Dahil ang sabi, siya ang Diyos na ating amang nasa langit, siya ang Diyos na kumukupkop sa bawat isa sa atin, siya ang Diyos na ang sabi, kung hindi tayo magatubiling lumapit lagi sa trono ng mahabaging Diyos, kakamtan natin ang habag ng Diyos, ang tulong ng Diyos na ating kailangan. Amen. Hindi tayo magkukulang ng anuman dahil merong Diyos na malalapitan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. Saan man tayo pumaroon, may tiyak na tagumpay na inilalaan sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ang sabi po sa ating binasa, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Aking ang tagumpay sa lahat ng oras. Sabi na may akda ng sulat ng awit na ito, na mayroong Diyos na kinikilala, ang sabi niya, dahil sa Diyos na maaasahan, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen. Na anumang suliranin, maari pwede niyang pagdaanan, anumang maaring mga tiisin na pwede niyang pagdaanan, pero isa lang ang kanyang natitiyak at nasasabi, dahil merong Diyos na maaasahan. Amen. Sabi niya, sa kanya pa rin ang tiyak na tagumpay. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ipinapatanaw sa atin kung bakit po nasabi dito na tanging lamang tagapagligtas. Ipinapakita lang niya na habang tayo naririto sa daigdig po nito mga kapatid, ay nasa isang lugar po tayo na puno ng panganib. Amen? Puno ng panganib. Sino sa inyo gusto na kung saan ay wala ng problema? Di ba? Ayaw natin mawala ng problema, di po ba? Kaya sabi ko nga po dito, na kaya na sinasabi niya si Yahweh ang aking tagapagligtas, dahil alam niya habang naririto siya sa daigdig po na ito, maraming suliranin, maraming panganib na kung saan ay nakaamba sa buhay ng tao po nito o sa buhay ng bawat isa po sa atin. Subalit ipinapakita po diyan at sinasabi niya na anumang mga panganib meron sa buhay niya, maari dito sa daigdig po na ito, sinasabi niyang sapat ang tulong ng Diyos. Amen. Sapat ang tulong ng Diyos, maaasahan ang tulong ng Diyos, mga kapatid, ipinapakita na kung saan, habang mayroong Diyos at naniniwala tayo at umaasa, nagtitiwala sa Diyos at nananalig, sinasabi niya sa atin ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan di po ba may mga napapanood tayo ng mga palabas na minsan ay binubugbog muna tapos pagdating sa bandang huli ay sila yung magtatagumpay, sila yung magaganda ang buhay, sila yung mananalo, sila yung aangat, di po ba? Mga ganun mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kay Lord, hindi niya hayaan mabugbog ka. Amen? Tinitiyak lang sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na kapag tayo may tiwala po sa Kanya, may tagumpay sa buhay po natin. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus.
na ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 16, talata 33, sa daigdig na to marami kayong kapighatian. Subalit lakasan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Kung mayroon na pong nagtagumpay sa sanlibutan pong ito, huwag kang kumapit sa talunan. Kumapit ka sa nagtatagumpay. Amen? Purihin natin ang Panginoong Hesus. Di ba? Ganyan tayo minsan. Maging sa ating Pilipinas, di ba? Sa mga buhay ng mga politiko po natin, kung sino nanalo, magbabaliktaran, doon nakakapit. Di po ba? Pero isa lang ang dapat nating kapitan. Walang ibang tunay na nagtagumpay sa daigdig na to. Sa lahat ng mga suliranin meron sa daigdig po nito mga kapatid, na kung saan hindi siya naalipin ng anumang kasalanan na pwede magdala sa sinuman sa atin sa tunay na kapahamakan. Walang ibang nagtagumpay kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, na kung paano siya nagtatagumpay, tiyak magtatagumpay din po tayo. Ang sabi niya po diyan, kaya siya po ay sa lahat ng oras, tiyak na siya, ang sabi niya, akin ang tagumpay, sapagkat mayroon siyang tagapagligtas. Amen? Meron po siyang tagapagligtas. Alam niya ng sandali na yan, kahit anong panganib meron siya sa daigdig po na ito, hindi siya pwedeng mapahamak sa gitna ng mga panganib, mga kapatid, dahil sabi niya, mayroon siyang tagapagligtas. Amen. Kayo po ba mayroong tagapagligtas? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, uulitin ko po, ang sabi po sa unang sulat ni Samuel, kabanata po ay 17 at talata po ay 34, sinasabi ang ganito. Ngunit mapilit si David, sinabi niya, ako po ang nag-aalaga ng kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o ng oso, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilisteyong iyon sapagkat ang hinahamak niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagliligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ni Yahweh. Purihin natin ang Panginoong Hesus. May panganib na kinakaharap ng panahon po na yan ang mga Israelita o si Haring David kasama ng kanyang kawal, at ito po yung panganib ay sila po'y nakikipagdigma sa mga Pilisteo ng panahon na yan, at ang kanila pong kalaban po ay ang isang higante po na si Goliath, na alam ni Haring David po at ng kanyang mga kasamahan, wala silang panlaban. Wala silang kalaban-laban, hindi nila kayang proteksyonan yung buong Israel at tiyak na matatalo sila at mabibihag ang buong mamamayan ng Israel nung panahon pong iyan. Kaya ito yung panganib na kanilang kinakaharap, na nung sandali na yan, hindi nila alam kung sino ang kanilang kakapitan, kung sino po ang kanilang lalapitan, para na kung saan maligtas sila sa panganib pong ito. Subalit dumating po sa larangan ng digmaan si David nung oras na yan, at narinig ni David kung paano hinahamak ang bayan ng Diyos, na hindi po siya papayag na gano'n na lang hamakin ang bayan ng Diyos, dahil alam ni Haring David walang pwedeng tumalo sa bayan ng Diyos na sinasamahan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Walang ihigit na makapangyarihan pa kaysa Diyos ng Israel na siyang patuloy na kung saan kasama po ng bayan pong ito. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ang sabi ni Haring David,
bilang pastol ng tupa ng aking ama, kapag ang tupa na inaalagaan ko ay tinangay ng leon o ng oso, kahit sa bunganga iyan ng oso, kinukuha ko. Amen. At kapag ako hinarap ng oso, ang sabi niya, at ng leon, linalabanan ko at pinapatay ko. Marami na ang sabi niyang, marami na akong napatay na leon at ng mga oso. Ang sabi ni David, marami ng pagkakataon na ako'y niligtas ng Diyos. Purihin natin ang ating Peso Kristo. Marami ng panganib akong hinarap na kailanman hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Haring David, hindi rin ako pababayaan ng Diyos kapag kaharap ko ang higanting iyan. Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng leon ay Diyos din magliligtas sa akin sa higanti pong iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas ang loob ni David na harapin si Goliath sapagkat ang sabi niya, may Diyos na magliligtas sa akin. Na hindi ako pababayaan at ibibigay sa akin ang tunay na tagumpay. Marami na tayong Goliath sa buhay. Marami na tayong higante sa buhay. Amen. Na kinakaharap mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Anumang higanti iyan, amen. Anumang Goliath iyan mga kapatid na tila minsan ay kinakatakutan natin, nakikita natin kung anong magagawa niyan sa buhay natin, kung paano sisirain ang buhay po natin yan. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po sa binasa natin kanina, akin ang tagumpay sa lahat ng oras dahil merong Diyos na nagliligtas sa buhay ko. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Na wag po natin iyan kalimutan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Tiyak po ang kaligtasan sa kamay po ng ating Panginoong Jesus. Ulitin ko po, ito po yung isang patutuon na kung saan ay dahil sa Salmo 91. Ang Salmo 91 po, ang nakalagay dyan sa panyo na yan, mga pangako iyan ng Diyos. Pangako ng Diyos na kapag ang tao inilagay niya ang kanyang buhay sa kalinga po ng Diyos, yung lahat na nakasulat yan na pangako ng Diyos, ipaparana sa iyo ng Panginoong Hesus. Yung pagliligtas ng Diyos sa oras ng panganib, gagawin iyan ng Diyos sa buhay po natin. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maalala ko po noon, mayroon kaming pinuntahan na lugar. Ito po ay nung kami po ay mga bago pa rin dito sa gawain, mga kapatid. May lugar kaming pinupuntahan na kapag ay mahal na araw, kapag gagaya ng mag-a-anniversary po yung gawain sa El Shaddai, noon 1 linggo na walang hayo, kami naman ng mga magkakasamang preacher noon, ay meron kaming pinupuntahan na lugar, mga kapatid. Lugar na nagre-retreat din po kami doon. Nagninilay kami roon, yun ay minsan sa malayo po, sa kabundukan ng Tanay. May ilang ilog kaming tinatawid. Minsan po ay maulan, madulas, tumawid kami. Andun kami sa kabila ng ilog at yung sa kabila ng ilog, doon yung bahay na tutuluyan namin. Sumisigaw po kami na kung saan ay, dito kami tatawid. Alam niyo po, nung tumatawid kami, ang sabi po ng nung kapatid ng isang preacher, huwag kayong tumawid dyan, malalim ang ilog na yan. Huwag kayong dyan tumawid. Pero nakatawid na po kami. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoong Hesus, nakatawid na po kami. Kinabukasan, kasi gabi po iyon. Gabi na po iyon. Kaya medyo maulan, nahirapan po kami, pasikot-sikot ilang ilog ang tinatawid. Alam niyo po matapos kinabukasan, sinukat namin yung ilog na sinasabi huwag kami tumawid doon. Ang lalim nga naman, lagpas tao. Pero nung tumawid po kami, wala pa sa baywang. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Isang karanasan po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo na minsan nasusuong ka sa panganib na hindi mo alam pero merong Diyos na kung saan naririyan, inililigtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo.
Tapat po ang ating Panginoon. Ang sabi po sa aklat ng Roma, sabi ni San Pablo sa kabanata po ay 7 at talata po ay 24, ipinapahayag po dito ni San Pablo ang panganib na kung saan bunga po ng kasalanan. Ang sabi ni San Pablo, kahabag-habag ang kalalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Sinasabi po ni San Pablo, dahil ang sabi ni San Pablo, ang nananahan po sa Kanya ay kasalanan. Kaya sabi niya, sino kaya makapagliligtas sa akin sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Amen. Yun po yung panganib na kinakaharap ni San Pablo na sabi niya, habang po ang kasalanan ang siyang nananahan po sa kanya, dadalhin siya ng kasalanan sa kamatayan. Kaya ang sabi niya, sino ang pwede magligtas sa aking ito, sa kalalagayan ko na ito, sa katawang ito na kung saan pinananahanan ng kasalanan at tiyak na dadalhin ako sa kamatayan. Pero ang sabi po dyan ni San Pablo, kung siya po ay dadalhin ng kasalanan sa kamatayan dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos, ang sabi ni San Pablo, Diyos din ang kanyang pag-asa. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Kung siya'y nagkasala sa Diyos, kung siya'y sumuway sa Diyos, ang sabi po, ang tanging pag-asa pa rin ni Pablo ay walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi sa aklat ng Kolosas, ang kabanata po ay 2 at talata po ay 15, sinasabi sa aklat ng Kolosas ang ganitong pangungusap ni Pablo, mga kapatid. Sa talata po ay 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Nung ang Panginoong Hesus ay ipinako po sa krus, ang sabi po, yung kapangyarihan ng kasalanan na siyang namamayani sa daigdig po na ito ay tinalo ng ating Panginoong Hesus. Pinagtagumpayan iyan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi niya sa aklat, sa sulat ni Pablo, sa unang Korinto kabanata po ay 15 at talata po 55, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Purihin po natin ang ating Panginoong. Ang sabi po diyan, nasaan ang tagumpay mo o kamatayan, asaan na yung kamandag mo? Ang sabi ni San Pablo, ang kamandag ng kasalanan ng kamatayan ay sa kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nasa kautusan. Habang hindi nasusunod ang utos, may maparurusahan. Amen. Pero kapag nasunod ang utos, may gagantimpalaan. Amen. Ang lakas ng kasalanan ay nasa kautusan, habang hindi nasusunod ang utos, may karapatan na tayo'y parusahan. Pero kapag nasunod ang kautusan, hindi kaparusahan, kundi gantimpala ang nakalaan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya hanggang sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo, sinunod niya ang utos ng Diyos. Amen. Hanggang sa kanyang kamatayan, sinunod ito ng ating Panginoong Kristo, nang sa ganon, mga kapatid, mawala na yung kapangyarihan ng kautusan kapag hindi natin nasunod na tayo'y parusahan. At dahil nasunod yan ng ating Panginoong Kristo, hindi niya kayang parusahan ang ating Panginoong Kristo.
Amen. Dahil nasunod iyan ng ating Panginoong Hesus. At ang bawat isang mananalig sa ating Panginoong Hesukristo, kasama ni Kristong nagtagumpay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang bawat nanalig sa ating Panginoong Hesukristo ay kasama ng ating Panginoong Hesukristo na nagtagumpay sa pagsunod niya sa kautusan pong ito. Na sabi po, hindi mo kaya iyan sundin, ako ang susunod para sa iyo. Amen? Pag nasunod ko yan, kapit ka lang. Damay ka sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ipinapahayag niya dito sa sulat niya sa mga taga-Roma, kabanata po ay 5 at talata 1 hanggang 2. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Amen. Ang sabi po diyan, dahil po sa pagsunod ng ating Hesukristo, tayo ngayon ay may kapanatagan na sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Palakpakan po natin ang ating Hesukristo. Ang sabi po diyan, dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus at dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po'y iniligtas ni Kristo sa tiyak na kapahamakan. Amen. Sa tiyak na kapahamakan dahil sa ating pagsuway. Ngayon, dahil po nasunod na yan ng ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag kumapit ka sa akin, hindi ka mapapahamak. Amen. Ang sabi po ng Panginoong Hesus dito, ang sabi ni San Pablo, mga kapatid, ay tiyak na tayo ay makakarating sa kaharian ng Diyos. Tagumpay po ba yon sa buhay natin? Sa mga sandali na to, hawak mo, sa oras na to, hawak mo ang tagumpay. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kung ang nananagumpay ay mayroong reward, ano kaya yung reward na gusto niyang hingiin? Itong sabi ni Lord, lahat ng tatawag sa pangalan ko, maliligtas. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Lahat ng tatawag, ang sabi sa Aklat Mga Gawa, Kabanata 2, talata 21, lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, maliligtas. Ganon din sa aklat na sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talata 13, lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, glory to God. Kaya sa tuwing tatawag ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, hawak mo, amen. Hawak mo ang tunay na tagumpay sa buhay mo, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14 at talata po ay 14. Ang sabi po, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tagumpay ba yon sa buhay natin? Hawak mo ang tagumpay, mga kapatid. Sa lahat ng oras, ang sabi po, hawak ko ang tagumpay. At itong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang tunay na tagumpay ay nasa kanyang pangalan. Kapag tumawag ka, ililigtas ka ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag may hinihingi ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, gagawin ko ang lahat ng hinihingi mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. May Diyos na nagtatanggol sa atin. Ang sabi niya, tiyak yung ating kaligtasan sa lahat ng oras, hawak natin ang tagumpay dahil mayroong Diyos na nagtatanggol sa bawat isa po sa atin. Sino yung maaring ipagtanggol ng Diyos? Sino yung maaring ipaglaban ng ating Panginoong Hesus? Mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, paano niya tayo ipinagtatanggol? Hindi tayo pwedeng ariin ni Satanas dahil tayo'y nagkakasala. Hindi tayo pwedeng ariin ni Satanas dahil tayo'y nagkakasala.
Bakit po? Nung hindi pa na tayo tinubos ni Kristo, nung hindi pa po inalay ni Kristo ang buhay niya para po sa atin, ay minahal na tayo ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya tayo hinayaan doon sa kasalanan. Amen? Hindi niya tayo hinayaan sa kasalanan noon. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon pa kayang natubos ka na ng Panginoon? Amen? Ngayon pa kayang natubos ka na ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, tapos hahayaan ka ng Panginoong Hesus mapahama kapag ikaw nagkasala? Hindi papayag ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang tao makasalanan, kung noon hindi pa niaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, hindi niya ipinagkakait sa atin ang mabuti. Amen? Hindi niya ipinagkakait sa atin ang mabuti at ibinigay niya yung buhay niya para po sa atin. Ngayon pa kaya bayad ka na ni Kristo, hindi ka na pagmamay-ari ni Satanas. Amen. Hindi ka na pagmamay-ari ni Satanas. Kahit magkasala ka, hindi ka pagmamay-ari ni Satanas dahil binili ka na ni Kristo. Wala na siyang karapatan para sa iyo. Okay lang pala, Brad, magkasala. Okay lang ba magkasala? Hindi. Hindi, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus. Hindi tayo pinagkakaitan ng Diyos ng kabutihan. Amen? Sa lahat ng oras, nasa atin pa rin ang tagumpay kapag tayo nagkakasala. Amen? Bakit po, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus? Ang sabi po dyan, tayo po'y tinubusan ni Kristo ng kanyang banal na dugo para buhat po, mga kapatid, doon sa kalalagayan natin na hiwalay sa Diyos dahil sa ating nagawang kasalanan. Ngayon, ibinalik na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Yung dugo ni Kristo, hindi yan lilimutin ng Diyos. Amen. Hindi yung inalay niyang dugo para sa ating kaligtasan, hindi po yan lilimutin po ng ating Diyos. Paano tayo pinagtatanggol po ng ating Panginoong Hesukristo? Ang Panginoong Hesus, ang sabi po, kapag kayo humingi ng tawad, patatawarin ko kayo. Amen. Ganon tayo ipinagtatanggol. Ganon tayo ipinagtatanggol ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pwede na kung saan, mga kapatid, na kapag tayo nagkasala, sasabihin ni Satanas, akin na iyan. Amen. Akin na iyan. Isa lang sasabihin ng Panginoong Hesus, tinubos ko ito ng banal kong dugo. Amen. Wala kang karapatan sa buhay ng taong ito. Kahit sa nagkasala, may pagkakataon siyang humingi ng tawad dahil nakalaan sa kanya ang aking pagpapatawad. Kaya yan ang sinabi po, kung ipapahayag ng ating labi ang ating pagkakasala, makakaasa tayo na tayo'y patatawarin po ng Diyos dahil tayo'y tinubos na ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa pangalawang sulat ni Pedro, Kabanata 3, talata po 1, ang sabi po dyan, hindi niya pa tinutupad ang kanyang pangako sapagkat tayong lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon. Kita niyo po yung pagkakataong iyan. Kanino po yung pagkakataon na yon? Di po ba pabor para sa atin lahat iyon? Sino po dito hindi po nangangailangan ng pagkakataon? Makita niyo kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Lahat tayo, ang sabi ni Lord, binibigyan niya tayo ng pagkakataon dahil tayo pagmamay-ari ng ating Hesukristo. Lahat ng pabor para sa atin ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo dahil tinubos na tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Doon lang nga sa sinabi sa ating dasal sa sulat po sa pangalawang Kronika, Kabanata 7, talata 14, maraming pwedeng gawin ang Diyos. Anong sabi po? Maaari niyang ipinit ang langit at lupa para hindi po ang langit at lupa. Di po ba pwede niyang ipinit ang langit para hindi pumatak ang ulan? Amen? Na kapag hindi pumatak ang ulan, alam po naman natin, kapatid, kung anong kapahamakan ang pwedeng dalhin ito sa buhay natin.
Maaari siya magpadala ng mga balang upang salantain ang lahat para na kung saan may masira lang ang buhay ng tao sa daigdig po na ito. Pero ang sabi po ni Yahweh, pero sa sandali ang taong ito magpakumbaba, manalangin, hanapin ang Diyos. Sabi ng Diyos, hawak mo ang tagumpay sa lahat ng oras. Hawak mo ang tagumpay sa lahat ng oras kapag ginawa mo iyan sa oras na tayo ay nagpakababa sa harapan ng Diyos. Amen? Ganon tayo ipinagtatanggol ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya kung tayo po ay may mga pagkukulang pa, huwag ka masiraan ng loob na lumapit kay Lord. Huwag ka masiraan ng loob, mga kapatid, sa ating Hesus Kristo. Kasi kapag ang tao hindi humingi ng tawad at hindi nagpakababa sa harapan po ng Diyos, ikaw na may pasya niyan. Ikaw na ang tumanggi sa kabutihan mayroon ang Diyos na inilalaan sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya kung dumating ang panahon na kung sa itakwil ka ng Diyos, pinili mo iyan. Amen? Pero sabi ko nga, mga kapatid, sa Panginoong Hesus ay hindi ka pwedeng lagutan ng hininga sa daigdig neto na hindi ipaparanas ng Diyos sa iyo kung gaano siya kabuti. Amen. Dahil yung kabutihan na iyan na ipaparanas sa iyo ng Diyos, yan ang gigising ng puso mo. Pero minsan sabihin ba naman ni Pablo, kung ayaw ng tao na yan, kung ipinagmamalaki niya yung kanyang ginagawang kasalanan, ipaubaya niyo siya kay Satanas. Amen. Mapahamak man yung kanyang katawan, maligtas lang yung kanyang espiritu o kaluluwa. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Diba? Kasi alam po natin, walang tao na dumarating sa daigdig na ito, nabubuhay sa daigdig na to, na sa oras ng matinding kahirapan meron sa buhay niya, hindi niya aalalahanin ang Diyos. Kahit anong sama ng isang tao, mga kapatid, pagdating sa matinding kagipitan at panganib na ng buhay, natututong tumingala at magsalita, Panginoon, iligtas mo ako. Yung pagtawag na yan, mga kapatid, yung pagtawag mo na yan, ang sabi po, sa lahat ng oras, sasayo ang tagumpay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, siya ang aking kalasag. Amen? Siya yung aking kalasag. Sinasabi po sa aklat, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kabanata po ay 6 at talata po ay 13. Ipinapahayag po dito ni San Pablo, kaya't isuot ninyo ang baluti mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban. Pagdating ng masamang araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Isuotin niyo ang baluti na iyon. Tayong lahat ay balot ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen. Nababalot tayong lahat ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sino naniniwala na siya'y nababalot ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At habang nababalot ka ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid, sa ating Panginoong Hesus, hindi pwedeng makapanahan sa buhay mo si Satanas. Hindi pwedeng makapanahan sa buhay mo si Satanas dahil selyado ka ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Minsan nakikiraan siya, pero hindi siya pwedeng mamalagi dyan. Amen? Kanina po may sinabi si Brother Rene. Nakinig ba kayo kaninang umaga? Si Brother Rene Bilardi kanina may sinasabihan. Sabi niya, likas na sa baboy. Napaliguan mo man ang baboy, lulublob pa rin talaga sa putik. Kasi katangian niya na talaga yon, likas na talaga yon sa baboy. Amen?
Pero tayo, ang ating taglay na katangian, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ay ang katangian ng Diyos. Likas na sa atin, ang taglay, ang kabanalan, mayroon ang Diyos. Kung likas na sa atin, taglay ang kabanalan, mayroon po ang Diyos, kahit magkasala ka, hindi pwedeng mamalagi sa iyo ang kasalanan kasi katangian mo na ang kabanalan. Na ibig sabihin, yung kasalanang iyan ay pwede mong itakwil. Amen. At ang pwede lang manatili sa iyo ay yung talagang taglay mong katangian galing sa Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kaya ang sabi niya, ang ating magiging kinabukasan ngayon ay hindi po nakabatay sa kung ano ang buhay natin noon. Amen. Hindi nakabatay ang ating kinabukasan sa ating lumang buhay na taglay noon, kundi ang ating kinabukasan ngayon ay nakatawag po nito ay nakasalalay sa bagong buhay mayroon tayo ngayon na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Kaya kapag ang tao'y nagkasala, nalulungkot iyan. Kasi nasisira yung taglay niyang kabanalan. Kung ikaw nalulungkot, hindi mo ba aalisin nakapagdudulot sa iyo ng kalungkutan? Baka sabihin, mas masaya talaga katako dito, Brad. Pag-isip-isipan mo yan. Di po ba? Kasi minsan, ang kalaban mandaraya talaga iyan. Di po ba? Mandaraya po yan. Nakasalalay sa bagong buhay, meron tayo ang ating magiging kinabukasan sa harapan ng ating Diyos. Kaya sabi kanina ni San Pablo, tayo ngayon panatag ng makakaharap sa Diyos. At ang sabi niya, tayo po'y tiyak ng makakarating sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa buhay meron tayo ngayon. Kung tayo tiyak na makakarating na sa kaluwalhatian meron ng ating Jesucristo, dahil sa buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, masasabi mo ba na sa lahat ng oras, hawak mo ang tagumpay? Amen. Sa lahat ng oras, hawak natin ang tunay na tagumpay. Amen. Palakpakan natin ang ating Jesucristo. Ang Espiritu, tayo po silyado ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Pinaniniwalaan mo ba ito? Pinaniniwalaan mo ba na ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo? Sinong tatalo sa iyo? Kasama mo si Lord. Amen. Ang Espiritong sumasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa Espiritu ng sanlibutan. Yung sanlibutan noon, yung Espiritu ng sanlibutan noon na siyang naghahari sa buhay po natin para tayo alipinin ng kasalanan, para tayo maging instrumento ng kasamaan. Ang sabi po, wala na yan. Hinubaran ka na ng ating Panginoong Jesucristo at isinusuot sa atin ngayon ang banal na Espiritu na kung saan patuloy magbibigay sa atin ng tagumpay. Sa anumang laban mayroon sa daigdig na ito. Silyado ang puso mo ng salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kung silyado ang puso mo ng salita ng Diyos na siyang kalasag po natin, paano ka papasukin ng kalaban? Amen. Paano kanya papasukin? Pero minsan, may mga salita dyan, masarap pakinggan. Minsan nakakabighani sa puso. Di po ba? Pero siguro kilala nyo kung ano yung salita ng Diyos. Kung anong salita naririyan, itinatanim ng Diyos sa puso ng bawat isa po sa atin. Na ang salita na yan, ingatan mo, huwag yan mawala sa puso po natin. Dahil yan ang salita magdadala sa atin sa tagumpay. Purihin natin ang ating Jesucristo. Sabi kanina ni Dr. Franklin, meron tayong saserdote magpakailanman.
saserdote magpakailanman na naruroon sa kaharian ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, na namamagitan para sa bawat isa sa atin. Na dahil sa saserdote pong iyan, ang tagumpay ay nakalaan para sa atin. Makakamta natin ang tunay na tagumpay. Sino man dito may problemang kinakaharap? May problemang kinakaharap, di po ba? Lahat tayo may suliranin. Pero ang sabi nga, sapat na sa bawat araw kung ano man ang ating suliranin. Saka mo na harapin yung para sa araw ng bukas kapag naririyan na. Nang ibig sabihin, kung anumang suliranin meron ka sa araw na to, sapat ang tulong ng Diyos para mapagtagumpayan natin iyan sa araw na iyan, ang mga suliranin po iyan. Huwag mo nang isipin yung para sa araw ng bukas, dahil yung para sa araw na to, tinitiyak sa iyo ng Panginoong Jesucristo, makakamtan mo ang tunay na tagumpay. Amen. Sabi po sa aklat ng awit na ating binasa, ang sabi niya, tanging sa Diyos nagmumula ang kaligtasan. Wala na. At dahil po sa Kanya nagmumula ang tunay na kaligtasan, ang sabi niya, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen. Huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot. Amen. Walang tao sa daigdig nito na hindi dumaraan sa problema. Pero ang sabi po, may Diyos na maaasahan. Sa Diyos ako umaasa, kaya ang sabi niya, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Idinideklara niya, hindi sa bibiguin ng Diyos. Hindi sa bibiguin ng Diyos sa inaasahan niyang tulong sa bawat suliranin na pinagdadaraanan niya sa buhay niya, sa daigdig po nito. Kaya nasasabi niya sa kanyang tagumpay sa lahat ng oras. Sabihin mo sa katabi mo, sister, sa iyo ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen. Tumayo po tayong lahat. Ang sabi ni San Pablo, ang pag-asa ko ay ang Diyos. At ang katuparan ng inaasahan ko sa Diyos ay walang iba kundi si Jesucristo. Si Jesucristo. Na ang bawat tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, kanyang ililigtas. Na dahil sa mga latay at sugat na natamo ni Jesucristo, pagagalingin niya tayo sa ating taglay na karamdaman. Ang sabi ni San Pablo, buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ipagkakalob niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pikit natin ang ating mga mata. Kay Kristo lang, tiwala ko, ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang, kay Kristo lang, tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas,
pag-asa ko kay Kristo lang, kay Kristo lang, tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang, kay Kristo lang, tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos. Para kamtan natin ang tagumpay sa lahat ng oras, kundi ang pangalan ni Jesucristo, ang buktong na anak ng Diyos na buhay. Ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Buhay na kinikilala sa langit. Dito ka pa man sa lupa, may kumikilala na sa iyo sa langit, may dumirinig na sa iyo sa langit. Dahil sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Jesucristo, na sabi, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan dahil sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Dahil sa iyong pagkilala at pananalig sa Panginoong Hesus, taglay mo ang buhay na yan at kinikilala ka ng Diyos na kanyang anak. At bilang anak, hawak mo ang tagumpay sa bawat sandali sa lahat ng oras. Dahil mayroong Diyos na makapangyarihan na nagmamay-ari ng buhay mo, nag-iingat sa iyo, nagmamahal sa iyo, na naririyan lagi para sa iyo, para sa atin. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Ama naming nasa langit, sa kalinga mo lang kami tiyak ay ligtas. Ayaw naming malayo sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakasala. Sa mga kamaliang umiral sa buhay namin, patawarin mo kami, Ama naming nasa langit. Linisin kami sa ngitan ng banal na dugo ng aming Jesucristo. Patawarin at linisin, Panginoong Hesus, ngitan ng iyong banal na dugo. At Panginoong Hesus, binubuksan namin ang aming puso ngayon at inaanyayahan ka. Ikaw ang maghari sa puso namin. Manahan ka sa puso namin, Panginoong Hesus. Ikaw ang manahan, Panginoong Jesucristo. Na sa iyo ang aming tagumpay araw-araw. Samahan mo kami, Panginoong Hesus. Samahan mo kami. May dala ba kayong 4 na kahilingan? May dala kayong kandila? Ang kandila na yan, kapag kayo po ay may suliranin, sindihan nyo po iyan at tumawag kayo kay Lord. Walang magsisindi. Ibig ko lang sabihin, kapag kayo may problema at kinakailangan, mga kapatid, sindihan nyo lang yung kandila na yan at tumawag kay Lord, magsisilbi ang liwanag ng Diyos sa atin ay darating. Amen. Ipapanalangin lang natin, mga kandila na yan, hindi po natin iyan sisindihan. Papanalangin ng Latin na yan ay pagpalain ng Diyos na yung magiging liwanag niyan kapag sinisindihan po natin ay maging tanglaw ng Diyos sa buhay po natin. Amen? May dala rin po ba kayong sandwich po? Talagang takot kayo magutom, ano? Ayan. Nasa ngitan ng mga sandwich po na yan, mga kapatid. Sa ngitan ng mga sandwich po na yan, dumaloy ang kapangyarihan po ng Diyos.
na ang lahat kakain ng sandwich na yan, anumang karamdaman, pagalingin ni El Shaddai. Pagalingin ni El Shaddai sa ngalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Ama naming nasa langit, buong puso kaming nananalig, dakilang El Shaddai. Ikaw ang Diyos na naroroon sa pagdiriwang sa Maynila, sa buong Magdamag. Ikaw ang Diyos na tumugon ng kanilang mga dalangin roon. At ikaw din ang Diyos ngayon sa mga sandali na to na sa aming kalagitnaan upang tugunin ang aming mga kahilingan, ang aming apat na kahilingan, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Pagpalain mo ang mga sandwich na to, Ama. Daluyan ng iyong kapangyarihan na ang bawat kakain ng mga sandwich na to, Ama, pagalingin mo sa taglay nilang karamdaman, dakilang Diyos naming nasa langit. At Ama, mga kandila na ito, Panginoon, dalangin namin, dakilang El Shaddai, anumang suliranin ng aking mga kapatid, kapag sinindihan nila, O Diyos, ang mga kandila na yan, Panginoong Jesucristo, ipagkaloob mo ang tagumpay sa kanilang buhay, dakilang El Shaddai. Tugunin mo ang kanilang mga dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama naming nasa langit. Maraming salamat sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa kabutihang ginagawa mo sa buhay namin at patuloy na gagawin, Ama, at patuloy biyayaan ng lahat, Ama, ng prayer partner dito sa Hong Kong, lahat ng OFW, biyayaan magandang kalusukan, dakilang El Shaddai, kalakasan araw-araw, dakilang Diyos. Ipagkaloob mo po sa kanila, Ama, ang mga pagpapala sa pamagitan ng mga among kanilang pinaglilingkuran, Yahweh, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, sister, mula ngayon, hawak mo na ang tagumpay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Samahan kayo ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salmo 91. Mga kapatid, sama-sama po nating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon maugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas.
Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot kasamaan mang araw kong dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalang. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Amen. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.